Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating panibagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Malapit na magtapos ang taong to mga tol, papasok na ang 2025. At alam naman natin mga tol, panahon ng eleksyon, syempre napakarami na ngayon nung nagfa-file ng kanilang certificate of candidacy. Magugulat ka nga mga tol, ang daming gustong pumasok sa politika mga tol. Pero isa sa mga dapat nating siguruhin, di ba? Na yung mga papasok sa politika o yung maiboboto at maihahalal ng taong bayan mga tol, bukod sa dapat marunong talaga, matino, alam mo yun, hindi hindi yung tipong dahil sikat lang, 'di ba? Isa sa pinakaimportante mga tol, dapat Pilipino. 'Di ba? Kasi alam niyo na mga kapatid na sa panahon ngayon, maraming pwedeng maging espiya ng ibang bansa mga tol. Partikular na mga kapatid, etong lalo-lalo na mainit ngayon yung issue dito sa pagiging mayor dati ni Banban Mayor Alice Guo na napatunayan na sinabing isa palang Chinese mga tol, ayon nga sa mga document na inilatag sa Senado mga tol. So rito mga kapatid, sa balitang panonoorin natin ngayon, hinihimok ni Senate President Francis Escudero ang Department of National Defense na ilatag mga tol kung paano daw palalakasin ng espionage law dito sa Pilipinas. Ito yung mga mga kapatid yung mga espiya, tungkol sa mga espiya o tungkol sa paggamit ng mga espiya na alam mo yun, magtitik-tik, manging spy sa ating gobyerno, lalo-lalo na mga kapatid na dito sa ating gobyerno kasi meron yang national security threat, syempre lalo-lalo na pag galing ibang bansa mga tol, no? So ito ang ating panonoorin ngayon at bibigyan natin to ng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Pinalalatag ni Senate President Francis Escudero sa DND ang mga pamamaraan sa kung paano mapapalakas ang espionage law. Actually mga tol, kung paano mapapalakas ang espionage law. Napakarami kasi nating batas dito sa Pilipinas actually, no. Lahat ng kailangan natin may batas na tayo diyan eh. Yun nga lang mga tol, hindi nga lang sila ganun katibay, hindi nga lang sila ganun katatag. Yung iba walang pangil talaga. Kaya eto ngayon hinihinga ng suwestyon ang DND o Department of National Defense kung paano palalakasin yung tungkol nga rito sa espionage law na to. Sa bansa, pinag-iingat naman ng mga senador ang COMELEC sa pagproseso sa ilang kandidato na posibleng maging kaparehas ng sitwasyon ni dismissed Mayor Alice Guo. Diba? Hindi lang hindi lang mga tol sa COMELEC. Tayo mismo, diba? Kayo mismo na mga botante, dapat hindi porket artista, hindi porket sikat, hindi porket kung sino man niyang kilala nyo na nangangako makakatulong sa bayan, todo boto naman kayo mga tol. No? Lalo-lalo na, tingnan mo naman yung apelido mga tol. Baka naman meron, kung nangyari na yan nakaraan mga tol, nagkaroon ng hindi naman pala Pilipino, di ba? Chinese pala. Mga tol, baka maulit. O baka hindi lang sa ibang lugar napakaraming lugar dito mga tol sa Pilipinas. Dapat maging vigilant ang bawat Pilipino. Yan ang ulat ni Daniel. O kaya baka pro-China pala yan. Manalastas. Hinimok ni Senate President Francis Escudero ang Department of National Defense na maglatag ng suhestyon kung paano palalakasin ang espionage law sa gitna yan ng kontrobersiya kay dismissed Mayor Alice Guo. Kasunod ito ng paglutang ng isang nahuli umanong Chinese spy sa Thailand na nagpalutang na posibleng espiya rin si Guo. Eto mga kapatid, yung pagiging espiya di umano ni Guo, ayan na hindi pa napapatunayan yan mga tol sa korte, di ba? Pero doon sa mga dokumentong inilatag sa Senado mga tol, pwede ka na magbigay ng iyong palapalagay na hindi nga talaga siya pure blood na Filipino mga tol. Nanay niya Chinese, tatay niya Chinese, di ba?
Ang dami kasing mga lumabas na dokumento mga tol at hindi rin totoong lumaki siya sa farm, hindi totoo na hindi siya pumasok sa eskwelahan kasi ang daming dokumento talagang naglabasan mga tol. At yun ay batay no sa mga inilatag mga tol sa Senado o nakakapanood ka ng mga balita tungkol dyan. So magandang malaman mula sa kanila mismo, kaya nga amin na, anong gusto nilang pagbabago na gawin doon para mapag-aralan namin. Paano ba ito ma-improve kung sakasakali? Actually, it would be a curious amendment, if ever. Because that is close to a dead letter law, to my mind. Kasi nga, bihira gamitin, o baka nga hindi pa nagagamit yan. At ngayong may lumutang na pwede pang maghain ng COC si Guo, nilatag ni Escudero kung bakit nga ba pwede pa. Kasi hindi pa naman final yung mga desisyon laban sa kanya, kabilang yung kanyang disqualification. Maraming mga politiko, incumbent man o natanggal sa pwesto, na pwede pa rin tumakbo dahil hindi pa final and executory yung mga desisyon laban sa kanila. Diba dito sa Pilipinas mga tol, usong-uso yan. Diba? Hindi pala usong-uso. Parang nakita na natin nangyayari na convict na, nakulong na, diba? Pag nakalaya, makakatakbo ulit, diba? Makakakandidato ulit mga tol. Ang mga Pilipino naman si boto. 'Di ba? Boto naman ganyan talaga nangyayari mga tol eh. Sa ibang bansa kasi mga kapatid no, hindi ko alam kung ano specific na bansa pero may mga bansa na kapag ikaw ay nasangkot sa isang sa isang kontrobersya o sa isang anomalya na nasangkot ka dahil nga sa delikadesa mga tol. Yung iba nagre-resign na talaga, nagre-retire. Bumababa talaga sila sa pwesto nila. Mga tol, ayaw kasi nilang mabahiran ng kahit na anong dungis yung legacy nila. Dito hindi, mga tol, pati bayan, di ba? Pinayuhan naman ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang COMELEC na maging maingat sa posibilidad na may kaparehas sa senaryo kay Guo na maaaring tumakbo sa Hatol Lambayan 2025. Eto na nga di ba? May mga nagsasabi na pwede nga daw ulit mag-file ng COC. So paano to? Ayan That's why the COMELEC should be vigilant as well while their function is ministerial to accept COCs. The general public and the intelligence community should assist. Diba? Paano nga yan? Halimbawa, nag-file ulit ng COC si Guo. Tatanggapin ba ng COMELEC yun o hindi? Kasi hindi pa naman daw final yung mga sa kanya mga akusa sa kanya mga tol diba? Wala pang hatol kumbaga. So pwede pa siya mag-file. Diba? Payo naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, kilatisin lahat ng kwalifikasyon ng mga kandidato. Kailangan daw maging maingat pero hindi kailangan magpanik. Kung si Senator Grace po naman ang tatanungin, ang kasalukuyang paghahain ng COC ay magandang oportunidad para mapatigil ang iligal at di katanggap-tanggap na individual na makapasok sa ating electoral system. Dami mga tol. Yung iba nga nakapasok na talaga Diba may mga napapanood pa nga tayo nasa kongreso na? Diba baliktad yung kaisipan mga tol. Ang gusto alisin yung mga sundalo daw sa West Philippine Sea, demilitarize na, militarized, diba? Tapos wag na daw bumili ng mga assets ng AFP natin. Diba? Pero mo na, nandoon na sila. Nakapwesto na sila mga tol. Makikita nyo na agad. That's a very good example. Diba? Napakalaking halimbawa mga tol kung bakit ang Pilipinas hindi umaangat. Andun na Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Diba? Okay, ngayon, ang daming nagsisifile ngayon ng COC mga tol. Doon na naman ba tayo mga tol sa hindi pa rin natuto, diba? Mga Pilipino, porket sikat. Porket ganyan, porket ganon, diba? Bahala na kayo dyan. Ako hindi ko naman kayo pangungunahan kung sino yung gusto nyong ihalal. Bahala kayo dyan, diba? Kasi lahat naman tayo mga tol, may karapatan pumili kung sino yung gusto nating pagkatiwalaan. Sa akin lang mga tol, sana yung mauupo sa mga susunod na panahon mga tol, is yung makakatulong talaga. Hindi yung naghahangad lang sila para sa sarili nilang kapakinabangan, di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.